So yan, kamusta? Welcome sa isa na namang content. At ang pag-uusapan natin para sa video na to ay ang Red Hair Pirates. Specifically, ang kanilang mga officers. Ito nga po ay mga bagong impormasyon na lumabas sa One Piece Volume 4 Billion. So sa video na to, kilalanin natin sila isa-isa. Ano ang mga kakayahan nila at kung papaano sila lumaban. Ito nga daw po ang pinaka well-balanced na crew. Kaya kung malakas ang kanilang kapitan na si Shanks, sigurado po bawat isang officer ng Red Hair Pirates ay talaga namang delikado kalaban. Pero syempre bago tayo mag-umpisa ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating Facebook page, pati na rin ang ating TikTok account. Subukan nyo rin pong i-follow ako sa ating Bilibili. Ina-upload ko po doon ng mga luma nating videos for archive. Pati na rin, syempre, yung mga bagong nating content. So, game na tayo. Ito nga po palang impormasyon na nakakalap natin ay galing po sa isang article. Ilalagay ko po ang link ng naturang article sa ating description box para ma-review nyo na rin po at buo nyong mabasa ang mga nakasulat doon dahil hindi po lahat ay kinuha ko. Yun lang pong mga information na relevant sa ating video. So una nga po sa ating listahan ay si Ben Beckman. Siya daw po ang first mate ng Red Hair Pirates. Bale siya po ang kanang kamay ni Shanks. Sa chapter 1 nga po ng manga, binanatan niya po lahat ng mountain bandits na nandoon. Nagtataglay din po siya ng malakas na haki. At tandang-tanda nga po ng lahat na na-intimidate itong si Admiral Kizaru sa kanya. Obviously, magaling po siya sa mga rifle o mga baril. Sa katunayan, yung bala na lalabas sa kanyang baril binalutan po ng haki. Dito nga kay Ben Beckman, napatunayan natin na hindi ganong kabilis itong si Kizaru dahil mas mauuna pa rin yung bala ni Ben Beckman kung sakasakali. Siyempre, natakot si Kizaru baka nga naman tamaan siya, di ba? So, isang magandang detalye din dito ay popular nga po siya sa mga babae. Kaya kung may makikita po kayong mga nanay na may kasamang bata, lalo na kung nandyan ang Red Hair Pirates sa picture o kaya sa isang panel ng manga, wag po tayong mag-assume na ang ama ng bata ay si Shanks agad-agad. Baka kay Ben Beckman yan, kayo din. Sumunod sa listahan ay si Yasop. Ito may kasama pang spoiler. Siya nga po ang ama ni Usopp. At obviously, siya rin po ang sniper ng Red Hair Pirates. Isa sa mga katangian ni Yasop ay hindi daw po siya sumasablay. Lahat ng binaril niya, tinamaan. At meron din po siyang malakas na observation haki. Sinasabi na mas matindi daw po ang observation haki niya kung ikukumpara kay Charlotte Katakuri. Spoiler alert sa One Piece Film Red, ito nga pong malakas na observation haki ni Yasop ang kanyang ginamit para makausap niya yung mga tao sa mundo ni Uta. Next ay si Lucky Roo. So for obvious reasons, siya po ang kanilang chief cook sa barko. So nung chapter 1, yung tao na tumutok ng barel sa ulo ni Shanks, inunahan niya. Binarel, patay. Mahusay din po siya sa paggamit ng haki at ang kanyang atake ay para nga daw bowling ball. Kung kilala nyo po yung cannon bolt sa Ben 10, type nyo na lang sa YouTube, makikita nyo yan. Ganun nga po ang paraan kung paano siya lumaban. Next nga po ay si Bonk Punch at Monster. Si Bonks yung tao at si Monster yung alaga nilang unggoy. Sila po yung nagsisilbing musician sa barko ni Shanks. So tandem po sila kapag lumaban, ano? Si Monster po yung naikipaglaban ng one-on-one. Tapos si Bonk Punch, kung alam nyo po yung mga super, nag-iipon siya ng super para yon isuntok sa mga kalaban. Isang tirahan lang po yan. At sinasabi ni Oda Sensei na ito po ay lubhang malakas. So napakasaklap siguro madali nito, ano? Next ay si Lime Juice. Ang kanyang armas ay electric stick at eksperto naman siya sa armament haki. So hindi lang de kuryente yung kanyang staff, ano? Pag nahampas ka nito may haki pa. Kaya mukhang may kalalagyan ang sinumang makalaban nitong si Lime Juice. Next ay si Hongo. Siya naman yung tumatayong ship's doctor. So hindi lang naman pagiging doktor ang kanyang expertise. Siya rin po ang kanilang weapons expert. Na sa sobrang expert, kaya niya nga raw pong kalasin ng napakabilis ang kahit na anumang armas.
Kaya kung diarmas ka, mukhang delikado ka sa kanya, no? Tiyak din na mabilis siyang kumilos. At bilang doktor, mahilig daw po siya sa clean environment. So, number 7, si Howling Gab. He is the officer of Red Hair Pirates who attacks opponents using cutting howling. So, anong ibig sabihin nun? So, kapag sumisigaw po siya, yung kanyang sigaw ay nakakahiwa. Kada isang bulyaw may napuputol. At ang kahuli-hulihan naman pong officer ay si Rockstar. Siya daw po bagong miyembro. Kung natatandaan nyo po, si Rockstar yung emisaryo ni Shanks papunta kay Whitebeard. Ang panlaban niya naman daw ay ang kanyang smashing sword style. Nabubutas nito ang kahit ano na parang drill. So yari ka dito, no? Kapag nagkataon, magiging donut ka kapag nakaharap mo tong si Rockstar. So yan, kilala na natin ang mga officers ng Red Hair Pirates. Pero alam nyo ba na meron silang common denominator? Meron silang pinagkapare-pareho. Ano nga? So ang pinagkapare-pareho nga po ng bawat isang opisyal ng Red Hair Pirates, lahat sila hindi po nakakain ng sinumpang prutas. At least, yan daw po ang sinasabi ng One Piece Volume 4 Billion. So kung nasa dagat po ang labanan, medyo tagilid na po. Kasi lahat sila may kakayahang lumangoy. So pwede nilang i-exploit ang kahinaan na yan. At syempre pa, notorious nga daw po lahat yan. Sabi nga daw po ni Big Mom, kung natuloy ang alyansa nila sa mga giants ng Elbaf Island, susugurin nila si Shanks. Kaya hindi po biro-biro ang Red Hair Pirates. Ang sinumang haharang sa kanila talagang nanganganib. Ngayon naman, ang tanong, magkakalaban kaya ang Straw Hat Pirates at ang Red Hair Pirates? Yan isang bagay na hindi tiyak. Lalo pa nga at mayroon dyan na mag-ama. Parang hindi po maganda yon, di po ba? Pero ito po ang nakatitiyak tayo. Ayaw na ayaw po nila kay Blackbeard. Sigurado po tayo doon. Kung kumasa lang sina Blackbeard noong War of the Best, sigurado ay malaking sigalot ang mangyayari. Kaya nga po, naku-curious ako kung ano ang kaya nilang gawin. Kung iisipin mo nga naman, walang mapapala ang Blackbeard Pirates sa kanila. Kasi ay wala nga silang isinumpang prutas. So walang makukuha sa kanila. At ang masaklap, posible na mabawasan pa ang kanilang puwersa. Napakaliit ng pakinabang na pwedeng makuha ni Blackbeard sa bawat miyembro ng Red Hair Pirates. Pero alam nyo, umaasa pa rin ako na sana, baka, maglaban ang dalawang puwersa na yan. Kita naman natin maganda yung match-up. Mas gusto ko na sila muna ang magkalaban, imbis na ang Straw Hat Pirate agad. So yan, nakilala na natin ang Red Hair Pirates. Kailan kaya uli magkikita itong Red Hair Pirates at si Luffy? Masaya kaya ang reunion na naghihintay sa kanila? O baka isa itong umaatikabong labanan? Ewan natin, i-comment nyo sa ibaba kung ano sa tingin nyo. And as always, hanggang dito na lang po para sa video na to. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayo manood ng anime, palaganapin natin ng anime culture, manood at magbasa ng One Piece. Hanggang sa muli, paalam!